Hello, mic sound check. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At welcome po sa Sunday morning service. This is the Jesus Christ Baptist Church. And welcome po sa first part ng atin hong gawain ngayong umaga, ang atin hong Sunday School. And we praise and thank God na nabalik ang kuryente dito sa church. So, nilinaw ko sa group chat natin, hindi naputulan ang ating church ng kuryente, pero naputol nila yung linya ng ating kuryente. May nirepair dyan sa kapitbahay, sa Petron, pero for some reason, yung ating linya ang naputol. And Wednesday nangyari yon, lo and behold, come Friday, ay walang kuryente. Nagulat kami na walang kuryente. Though, ang source ng ilaw ay iba sa source nung iba pang mga kuryente. So, may ilaw dito nung Friday, pero wala ang iba. So, again, salamat sa Panginoon sa kanyang provision and salamat sa mabilis na aksyon ng atin hong mga Meralco guys. Purihin ng Panginoon sa bagay ho nila. Ilang mga announcements ho, mabilis lamang ngayong umaga ay meron tayong mga gagawin. We will have our Lord's Supper this morning sa biyaya ho ng Panginoon, and also we will have a dedication after ng ating worship service. Ang Adizas family ay nag-decide na formally i-dedicate sa Panginoon. Formally, hindi formerly, formally, i-dedicate sa Panginoon ang kanilang anak. Nililiwanag natin, hindi ito Baptist version ng binyag. No, this is just a formal public presentation na pagkilala ng mga magulang na ang bata ay galing sa Diyos at sila'y nangangako na ang bata ay palalakihin nila sa gabay at instruksyon ng Panginoon, kagaya ng inutos ng Panginoon sa kanyang salita. So pag-pray ho natin yan na gamitin ito ng Diyos ay kakaluwalhati ng kanyang pangalan. Less than a month na lang, youth camp na. So ang atin mga young people ay ating pinapaalalahanan to be really mag-double time sa fundraising ho nila. So pag-pray ho natin yan at suportahan po natin. And we would like to thank ang ating mga kapatiran na sumuporta sa ating I Love My Church. Meron mga bagay dito na binigay ng ating mga kapatiran, cleaning materials and so on. Nagkaroon ho tayo ng bookshelf, nagkaroon tayo ng printer, and ilang mga bagay pa ho na bigay ng ating kapatiran. Meron tayong coffee maker.
Oh, social ang atin hong break time. Meron ng coffee maker at iba pang mga bagay na binagloob ng ating mga kapatid. So, purihin ang Panginoon sa lahat ng yan. Alam ng Diyos kung sino kayo. At sabi nga ng salita ng Panginoon, hindi baliwala sa Panginoon ang mga ginagawa natin, lalo na alang-alang sa kanyang pangalan. So, let's kick off our Sunday morning service sa ating Sunday school sa pamamagitan ho ng pag-awit. Tayo magsalita yung lahat at hilingan natin na ating tagapagpaawit na tayo ho ay pangunahan. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, The Bible Stands. The Bible stands like a rock, undaunted meter raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal, and they glow with the lights of light. The Bible stands so that you may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, soaring far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroyed it they never get. The Bible stands so that you may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given of His word, that I will obey. The Bible stands so that you may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm, for the Bible stands. The Bible stands every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands so that you may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magsipon po akong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo ay dumako sa ating pong Sunday School, sa ating ongoing study on how to study the Bible. Ay, mali yung napindot ko. Oh, lumudoble. Isa pa. Ayun. Okay, how to study the Bible. And I hope, though we are going in a slow pace, ay tayo ho ay nangatututo. At isa ho sa mga sinasadya ho natin ay dinadamihan natin yung pagbibigay halimbawa. Sapagkat maging sa akin, personal na pag-aaral, nung nag-aaral pa lamang, ay yung mga halimbawa ay nagiging malaking tulong. Ganun pala. Kahit nung tayo nag-aaral noon sa eskwelahan, pag di-discuss ng ating teacher yung formula, pero nagbigay ng example, ganun pala. And I hope ito ho ay patuloy na nakakatulong sa atin. Pero bago tayo sumigi, tayo ho muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal at mapagpatawad.
Pinupuri, pinapasalamatan ka namin, O Panginoon. Aming kinikilala ang katotohanan na kami ngayon ay natitipon upang purihin ka, upang magpasalamat sa iyo, upang mag-alay ng aming mga papuri at aming pagsamba, lalo na mamaya, O Diyos. Ay hindi dahil kami ay karapat-dapat mag-alay, kundi, O Diyos, lahat ng ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Salamat din, O Diyos, sa banal na Espiritu na nakatahan sa amin. Salamat, Panginoon, sa napakadami mong biyaya, pag-iingat, pagsustento. At Lord, salamat sapagkat kagaya ng aming mga nakaraang pag-aaral, ang lahat ay para sa amin. Salamat sapagkat alam namin na maging ang mga mahihirap, mabibigat at madilim na sandali ng buhay ay para din sa amin. Na ikaw ang gumagawa sa ikabubuti namin ng mga nagmamahal sa iyo. O Panginoon, patuloy ka namang gumawa sa amin ngayon. Gamitin mo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Lalo't higit ang pag-aaral namin kung paano tamang pag-aralan ng iyong salita. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan, pangunawa, O Diyos, sa mga bagay na ito, at lalo't higit na puso na may pagnanasa sa katotohanan mo. Ilayo mo kami sa anumang masama, ilayo mo kami sa anumang kasinungalingan. Ingatan mo kami, Panginoon, tunay, lahat kami ay may biases. Ingatan mo kami, O Diyos, sa mga bagay na ito. At muli, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Lahat ang ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako ho tayo sa ating review. Pinag-aralan ho natin kung bakit kailangan ang interpretation, kailangan talagang i-interpret. At muli, huwag ho tayong matakot sa word na interpretation because every day, we do that. We interpret. At again, pag may narinig tayong tunog, pag may narinig tayong salita, pag may nabasa tayo, we interpret. Inuunawa natin kung ano ang mga bagay na yon. And lalo na pagdating sa salita ho ng Panginoon. Why? Because of distance. Apat yung distances na ating binigyang pansin. Malayo, that means ang Biblia malayo pagdating sa oras o panahon. Long time ago, almost 2,000 years ago, nung nasulat ang salita ho ng Panginoon. Malayo ang geography. Ang ating bansa is an island nation. Ang mga lugar na kung saan pinangyarihan, karamihan ng mga nasusulat sa Biblia ay sa lugar ng around Middle East, which is a flat, madalas flat at more on wilderness, that is may maraming mga disyerto. So again, iba ang geography. There's language distance. It was written in Hebrew, Aramaic, and Greek. Tayo naman ay Tagalog speaking or pamilyar sa ilang dialekto o sa English. And there are cultural distances. Iba ang kultura ng Pilipino. Iba ang kultura nung panahon na yon at maging yung Middle Eastern culture. So those are things that we need to be aware of. At isa ho sa mga kailangan nating iwasan ay pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos ay ating tingnan ito sa 21st century na mga mata. Walang cellphone noon, walang Facebook noon, at hindi madali ang paglalakbay noon. So maganda na pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos in a very basic reading ay maalala natin ang mga ito. Pero merong encouragement sa kabila ng mga hamon na ito ay ang Biblia ay nananatiling malinaw. It is perspicuous, the clarity of Scripture, so much so na ang sabi ng salita ng Diyos kay Timothy, hindi ko na namang sabihin kay Timothy, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which was able to make thee wise unto salvation. So napakaganda. The very, ano pa ba ang mas hihigit pa na kailangan ng tao kung hindi ang kaligtasan? At ang kaligtasan na ito revealed in Scripture can be understood by a child. So that's a great comfort. Though hindi lahat ay madaling unawain, as Peter said, pero karamihan, lalo na yung mga major na doctrines sa salita ng Panginoon, ay clear sa Biblia. Who should study the Bible or know how to interpret the Bible? Yes, of course, ministers, pastors and teachers, parents, and every Christian. As newborn babes, desire. And nandun yung adjective, sincere, milk of the word. Nandun yung pagiging puro. Huwag yung mali, huwag yung kasinungalingan.
So again, doon nagkakaroon ng bigat ang kahalagahan na kailangan natin na mayroon tayong ability to understand or to interpret the Word of God. Some hindrances, inisa-isa natin ito, spiritual deadness. Patay sa espiritu, that is unsaved, hindi ligtas. Ano pa? Personal prejudices, may bias. Bias ka sa, halimbawa, sa LGBT, QIA++, at anong basa mo sa salita ng Diyos ay makukulayan, lalo na yung mga talata na nagdi-deal sa bagay na yun. Hidden agenda, meron kang ibang nais mangyari. Cultural conditioning, yung kulturang iyong ginagalawan. Wrong expectations, meron kang ibang inaasahan. As we have used as an illustration, sa charismatic or prosperity gospel area, ang inaasahan nila, lagi kang malusog, masaya, maganda ang buhay, yun ang laging kalooban ng Diyos. So that's a wrong expectation. As we have seen sa salita ng Panginoon, ang pangunahing layunin ng Diyos ay hindi yung ating comfort, kung hindi yung ating kabanalan. Hindi yung ating comfort, kung hindi yung ating kabanalan. At gagamit siya as spoken by Paul kahit ng tinik sa laman para tayo banalin. Number next, pride. May yabang. Marunong na ako. Alam ko na to. So, maaari itong humadlang. Number 7, favorite doctrine or pet theology. Again, Kristiyano o hindi, pwedeng mahulog dito. Kahit isang theologian ay pwedeng mahulog dito na meron siyang paboritong theology na lahat na lang ng verse sa Biblia ay pinagsasalita niya nung theology na yun. Not necessarily so. And the number next is laziness. Again, lahat tayo ay aaray dito. Hindi tayo laging masipag, lahat ng katamaran. Dito tayo natapos, pero gusto kong dagdagan dahil naalala ko yung sinabi ho ni Peter, immaturity and ignorance. Immaturity and ignorance na humahadlang sa pag-aaral ng tamang interpretasyon ng salita ng Panginoon. As he has said sa 2 Peter 3:16, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are what? Unlearned and unstable. Yung unlearned, they are the ignorant. Unstable, they are the immature. Ano nangyayari? Because they are immature and ignorant, they end up wrestling, twisting the scriptures, as they do also the other scriptures unto their own destruction. So yung word na unlearned, meaning ignorant, uninstructed. That means, halimbawa, sa church ay may pag-aaral, kagaya nito kung paano i-handle ang salita ng Diyos, pero pinili mong hindi pakinggan. Pinili mong umabsent. Pinili mo na hindi tanggapin yung instruksyon. Well, you may end up wrestling some of the scriptures. And I have met some brethren. Hindi ko question kung sila ay seryoso sa pananampalataya. Hindi ko nilalagyan ng question mark kung sila ay Kristiyano. I know they are saved. I know they are serious pagdating sa Panginoon, sa pagmamahal. But because they are unlearned, particularly sa ilang mga bagay sa paghahandle ng salita ng Diyos, they end up twisting doctrines and scriptures. Again, salamat sa Panginoon, hindi yung mga core doctrines that they will end up heretics. Pero yung ilang mga secondary doctrines na kung saan sila ay nahandoon sa mali na paghahandle ng salita ng Panginoon. Hindi lamang unlearned, kung hindi unstable. It means not made firm, unsettled, unsteady. At kagaya ng sinabi ho ni Pablo sa Ephesians chapter 4, ay merong mga easily tossed to and fro. And it pertains to those who are immature. Parang bata, ang aming anak na si Leah, ilang buwan nang naglalakad, pero still, pagewang-gewang, konting push mo lang sa kanya ay napakadali niyang masabsa, madapa, napakadali niyang matulak o mahatak sa ibang direksyon because of being unstable. And merong mga mananampalataya, because of their immaturity, at dito ho natin pinapakita na there is that room for growth. Merong room for growth. Hindi natin talaga alam lahat agad.
pero lumalago tayo dito. So mahalaga yung continuous na paglago. So dinagdag lang natin yung number 9 na yun. Number 3 tuloy. 3 elements of communication. Ito yung atin hong pinagtapusan last time, or actually sino yung magdedetermine ng meaning. Sa pag-communicate, merong 3 elemento: the speaker, the message, or the receiver. Merong nagsalita, merong sinabi, at merong nakikinig noong sinabi in whatever form of communication. So who determines the meaning? Sino nagdedetermina ng meaning? Particularly sa atin hong concern ng text, ng scripture. Well, meron ang approach is the reader, yung nagbabasa. Kung ano ang ibig sabihin nito sa akin. This is the main approach of secular schools. What does it mean to me? I do not care kung ano ang ibig sabihin ni Pablo. What I care is kung ano ang ibig sabihin nito sa akin. And that is a very dangerous approach. At kagaya ng pag-aralan natin last week, ay madalas nagkakakontrahan yung kanilang mga interpreter. Pero sabi, well, kanya-kanya yan. Bunga ito ng pluralism. There's plurality of truths para sa kanila. Katotohanan mo yan, katotohanan ko to, maaaring magkakontra, pero parehong totoo. No. It's either isa doon ay totoo, yung isa mali, o parehong mali. Hindi pwedeng parehong totoo ang dalawang magkakontrang bagay. So muli, ito ay delikadong approach. Kaya mapanganib kapag ang approach sa Bible study, what does it mean to me? Hindi yun ang una. Sabi nga ay wala, sabi na isang theologian, walang saysay kung ano man ang ibig sabihin nito sa iyo. Ang tanging may bigat ay kung anong ibig sabihin nung sumulat. Sapagkat yun yung ibig sabihin ng banal na Espiritu. Sapagkat yun yung ibig sabihin ng Diyos. Sapagkat yun ang salita ng Diyos. So again, you might be handling the Bible, reading the Bible, but completely missing the Word of God. Number 2, the text as the determiner of the meaning. Yung teksto mismo. Medyo may pagka-mysterious ito. This method view the text once the author finished writing it, takes a life of its own, and may give a meaning separate from, different to, or totally contradictory with the intention of the author. So, pagkatapos isulat ni Pablo, pagkalagay ng period, tapos na, okay, itong ngayong teksto nito ay hiwalay na kay Pablo. May sarili na siyang ibig sabihin. May sarili na siyang meaning. Or lastly, the author as the determiner of the meaning. The author as the determiner of the meaning. And dito tayo nagsasubscribe. This is what is common sense. Na pag may nag-send sa'yo ng text, ang hindi mo well, ito ang gusto kong ibig sabihin nito. Hindi, pag meron kang hindi nalinawan, tatanungin mo siya, anong ibig mo sabihin dito? The author should determine the meaning of the text or the message. The role of the reader is to discover the author's consciously intended meaning. May layunin si Pablo nung sinabi niya sa salita o yung sinulat niya ang salita ng Panginoon. May ibig sabihin si Pedro. Meron silang mensahe. At yun yung mensahe ng Panginoon at yun yung dapat nating malaman. It is not what it means to me or what does it mean to me, but rather what did Paul, Peter, John, or any other writer meant. Ano ba yung sinasabi dito ni Pablo? Ano ba yung sinasabi dito ni Pablo? At para makuha natin yun, ikukonsidera natin yung mga context, ikukonsidera natin yung mga grammatical construction, sapagkat yun, halimbawa, may nag-text sa'yo, dalhin mo yung ballpen. Ano bang ibig sabihin niya? Marami o isa lang? Pag inunawa ko, dalhin mo ang ballpen. Di isa lang. Nag-text ulit, dalhin mo pala ang mga ballpen. Ano bang ibig niya sabihin? Isa lang o marami? Marami. So yung salita na ginamit, it nagbibigay sa atin kung anong ibig sabihin noong author. So muli, yun ay mga bagay na kailangang i-considera. Now,
Merong hong nagsabi, pag-aaral natin ngayon, how the Bible has been interpreted in the history of the church. Nagsimula ang church sa Book of Acts chapter 2 at mula noon ang mga mananampalataya ay nag-aral ng salita ng Panginoon. Paano ba nila ini-interpret ang scripture sa history ng church from then until now? Well, dalawa ang pinag-ascribean kung sino ang unang nagsabi. Madalas mong mababasa na ito daw ay sinabi ni George Santayana sa I believe sa isang kanta. And then meron din naman nag-ano nito kay Edmund Burke na ang sabi, those who do not learn, or sa ibang version, or remember from history are bound to repeat it. Pamilyar sa atin? Ang di natututo sa kasaysayan, uulitin ito. Now, ito ay isang prinsipyo na may katotohanan at recorded sa salita ng Panginoon. Maybe not word for word, pero merong mga sinabi ang salita ng Diyos na ito ang ibig sabihin. Halimbawa sa Romans 15 verse 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Yun daw mga nasulat noon ay nasulat para sa ating ikakatuto, that we through the patience and comfort of scriptures might have hope. 1 Corinthians 10:11, now all these things happened unto them for ensamples, that they were written for our admonition. Nangyari ito sa kanila bilang example sa atin. Ito ay nasulat para tayo ay turuan, para tayo ay mapaalalahanan yung mga bagay na nakaraan. So if we do not know, particularly sa subject na ating pinag-aaralan, if we do not know how the early Christians interpreted or handled the scriptures and learn from what they did wrong, we might end up repeating it. Kapag hindi natin alam kung paano ito hinandle and muli, mga kapatid, kailangan natin kilala, hindi tayo ang mga unang mag-aaral ng Biblia. Hindi tayo ang mga taong unang tinahanan ng banal na Espiritu at unang nagsubok pag-aralan ng seryoso ang salita ng Diyos. Again, as we have said, for thousands of years, may mga unang Kristiyano sa atin na nasa kanilang banal na Espiritu na nag-aaral sila ng salita ng Panginoon, and it will do us well to learn from sa kanilang mga nakaraan. Ano po? At the same time, if we do not know what they did right, we will not benefit from it. Kung hindi naman natin natutunan kung ano yung mga ginawa nilang tama, hindi mga tututo dito o mula dito. So atin hong tignan. Note, this would be a very brief and simplified presentation of about 2,000 years of Bible interpretation history. Okay? So, yung 2,000 taon, susubukan nating actually yung unang, tingin ko dito, yung unang 500 years lamang ang ating titignan muna ngayon, o unang, nasa 800 years ata kung hindi kakamali. Tignan natin ngayong umaga. At magbibigay tayo ng example. At makikita natin, pambihira, ginagawa pa rin ng iba yun ngayon ah. And then tignan natin, tama ba yun or hindi? Maganda ba yung ulitin, gayahin, or hindi? So, we will see. The use of the Old Testament in the New Testament. This is the first 5 decades or the first century ng church from AD 45 to AD 90. Paano ginamit ng mga New Testament authors ang Old Testament? That means, halimbawa, sila Pablo, sila Pedro, na nagko-quote, ang writer ng Hebrews na nagko-quote ng mga Bible verses or scriptures sa lumang tipan, paano nila ito hinandle, paano nila ito ginamit. This is during the apostolic times. Again, by and large, it is agreed upon na ang latest na namatay na apostle ay si Apostle John, around AD 90-93, give or take. Yun yung pinakahuli. The first examples that we can see how believers interpreted the Bible are the citation of the Old Testament text by the New Testament authors. At abounding po yan. Marami. At even ang ating Panginoong Hesukristo ay nagko-quote, maraming kino-quote na scriptures. This gives us a glimpse of how they understood the Old Testament. Paano nila hinahandle ang lumang tipan. Number 1, New Testament writers and characters
cite the Old Testament scriptures as the authoritative and accurate records of God's actions and words. Yung mga New Testament authors, pag pinakinggan, pag binasa natin sila, yung mga sinulat nila sa Bagong Tipan, ang ating Panginoong Kristo muli, sila Pablo, sila Pedro, iba pang mga apostol, pag kinukot nila ang scripture, papasin natin, kinukot nila to as authoritative. Kinukot nila to bilang authoritative and accurate. Hindi nila kinakwestiyon, well, ito ba talaga ang sinabi ng Panginoon? No, ito ang sinabi ng Panginoon. It's an authoritative and accurate record of God's actions and words. Just some examples. Mismo ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 4 verse 10. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan. Hindi lang basta sinabing, umalis ka, Satanas. Though yung mismong salita ng ating Panginoong Kristo ay may otoridad, pero ang ating Panginoong Jesus ay nag-cite ng authority. Anong authority ang sinite niya? For it is written. And muli, sa ating mga nag-aaral, pag nabasa nyo sa Biblia, nasusulat, or it is written, it is a clue or cue para sa atin na it is a quotation from the Old Testament. Okay? It is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt thou serve. So muli, there is that authority dito. Satan, at ang sabi, again, the temptation of Satan, ay ibibigay ko lahat sa ito kung ikaw magpapatira pa at sasambahin mo ko. Ang tugon ni Jesus, Get thee hence, Satan. Why? For it is written. It is written. Kaya halimbawa, ligyan natin ng konting application. Halimbawa, merong problema ang mag-asawa. Sabihin natin pabaya ang mister sa kanyang asawang babae. Sa counseling, pwede nating sabihin, kapatid, nasusulat. Husbands, love your wives. Sabi nga ni R.C. Sproul, hindi ito magandang payo, ito'y utos. Hindi magandang payo na mahalin ni Mr. si Mrs. Ito'y utos ng Diyos na mahalin ni Mr. It is written. We appeal to the authority of Scripture as the New Testament, as our Lord Jesus Christ Himself appeal to the authority of the Scripture. So kinikilala niya yung otoridad ng salita ng Panginoon. Halimbawa pa ay sa Romans chapter 4 verse number 3, when Paul is discussing about salvation, justification, at ang kanyang layunin ay ipatunayan na ang salvation or justification is by faith alone. Anong sabi niya? For what saith the Scripture? At napakaganda kapag anumang issue na ating pinag-uusapan, particularly, lalo na sa loob ng church. Ano bang sabi? Halimbawa, merong biglang dumating dito na, dati, nagkaroon na dito sa church ng isang babae na talagang medyo mainit. Sabihin natin, mainit yung babae. Pag sa paglilingkod sa Panginoon, talagang gusto niya maglingkod sa Panginoon. At ilang beses namin siyang binisita na ang tono ng kanyang salita, sa madaling salita, gusto niya mag-preach. Gusto niya tumayo sa harap at magpipreach siya. What saith the Scripture? I do not permit the woman to usurp authority over the man in the context of the church. Nakuha natin, what saith the Scripture? Again, rightly interpreted. Halimbawa, may lumapit sa'yo, Brother Paul, paano ko ba mapapasagot si sister ganito? Well, what saith the Scripture? Inikutan nila ang wall of Jericho at sumigaw sila. Again, that's wrong interpretation that leads to very wrong application. Nakuha niyo ho? So, hindi porket, nasa Bible eh. Again, doon lumalabas at nakikita natin yung rightly handling ng salita ng Panginoon. Hindi porket may makukot ka ng verse that settles it. Rightly handled ang salita ho ng Panginoon. So what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted for him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justified and godly, his faith is counted for
righteousness. Ito ang sinasabi ng Scriptures. His faith is counted for righteousness. Or isa pang example, sa 1 Peter 1:15. Bakit? May sinabi ang salita ng Diyos, but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Magpakabanal kayo. Now, again, dahil siya na tumawag sa atin ay banal, magpakabanal tayo. As if that is not enough, nag-appeal pa sa authority si Pedro, because it is written, be ye holy for I am holy. Be ye holy for I am holy. So again, ang New Testament authors, even the Lord Jesus Christ, ang tinatanggap at binuview ang Old Testament scriptures as authoritative and the accurate record of God's actions and words. So ganun din dapat natin tanggapin ang salita ng Panginoon, particularly ang Old Testament at kasama sa scripture, all scriptures given by inspiration of God, and the New Testament. Muli, rightly interpreted and applied. Point, their citation of Old Testament scripture was authoritative and gives substance and weight to their statements. Bakit mo kailangan magpakabanal? It is written. Bakit hindi pwedeng sambahin si Satan? It is written. Bakit mo sinasabing by faith lang ang salvation? Di ba? What saith the Scripture? Hindi yung lakas, hindi ito palakasan ng boses na dahil malakas ang boses ng tagapagturo. No. Ang nagbibigay bigat ay ang salita ho ng Panginoon. Number 2, New Testament authors and characters use the Old Testament in a typological and messianic way. Merong typology. Type. Hindi typo na error ang ibig sabihin niya, kundi it's a type, particularly in a messianic way. Let's give some examples. Sabi ni Robert Plummer, define lang natin yung typology. This means that they saw God's prior revelation as anticipatory, reaching its climactic fulfillment in the coming of Messiah Jesus. Again, pag tinanong mo, ano ang saysay ng buong lumang tipan? May kanya-kanyang kwento lang ba? Kwento ni Abraham, kwento ni Isaac, kwento ni Moses, kwento ni Daniel, pipili lang tayo ng iba't ibang kwento. Lahat ng kwento na yon at lahat ng pangyayari na yon ay merong kinalaman sa darating at ipinangakong binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Sa darating na tagapagligtas. By the way, nag-struck sa akin at kailanman di ko na nakalimutan nung oo nga. Bakit nagtira ang Panginoon? Nung panahon ni Noah, bakit pa siya nagtira ng 8? Yung bang 8 na yon ay walang kasalanan? Guess what? Ang sabi ng salita ng Diyos, and Noah found grace. So, hindi siya karapat-dapat. He needs God's grace. Kung dapat lang, lunod din sila. Pero bakit nagtira? Di ba kaya ng Lord na lipulin na lang lahat, then gawa na lang sila ng gawa na lang siya ng bago? Di parang mas maganda yun? Mas matipid pa nga yata minsan yung wasakin mo lahat, then mag-build ka kaysa i-renovate. Pero bakit nagtira? Kung nga no? Nung nabasa ko sa isang libro, bakit nagtira? Kasi may pangako ang Diyos mula kay Adan at kay Eva na yung binhi ng babae tutuloy-tuloy. Kung pinatay ng Diyos lahat, putol. Hindi matutupad yung pangako niya. So makita ho natin, even yung pagtitira niya ng 8 tao nung panahon ni Noah is still God's commitment, faithfulness to His promises. Napakaganda. So muli, meron itong messianic, nakaduktong pa rin ito. Even that story of Noah, nakaduktong pa rin ito sa darating na tagapagligtas. Tumingin tayo ng ilang halimbawa sa Acts chapter 8 verse 30. And Philip ran thither. Si Philip, the evangelist, ay tumakbo, ran thither to him, dun sa eunuch, and heard him read the prophet Isaiah, and said, understandest thou what thou readest?
Context, si Philip, sinabihan ng Panginoon, lumapit ka sa karwaheng yun. At paglapit ni Philip, narinig niya yung eunuch sa loob na nagbabasa ng Book of Isaiah. At habang narinig niya, nagtanong si Philip mula sa labas, naiintindihan mo ba yan? Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ang sagot ng eunuch, and he said, how can I except some man should guide me? And he desired Philip that he should come up and sit with him. Well, paano ko maintindihan kung walang gagabay sa akin? Pasok ka rito, tulungan mo ko. Verse 32, the place of the scripture which he read was this. Dito daw yung lugar. Muli, walang chapter and verse ang Bible noon. Kaya, hindi sinabi ho ni Luke dito, well, the chapter and verse of the scripture, no, the place, yung lugar lang. Yun lang ang pwedeng maging gabay. Ay ito, he was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. Nagtanong yung eunuch, verse 33, in his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? Sino ba tinutukoy dito ni Isaiah? Siya ba? O meron ba siyang ibang pinapatungkulan? Anong sagot ni Philip? Then, anong ginawa ni Philip? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Si Jesus ang pinapatungkulan. Si Jesus ang pinapatungkulan. Now, hindi ibig sabihin kailangan nating puwersahin ang lahat ng bagay. Halimbawa, nakita mo, and the tree is in the midst. Oh, the tree ay si, no, hindi lahat ay si Jesus. Pero again, lahat, generally, ang direksyon ay patungo sa hinihintay na Mesias. Hebrews 10:1, for the law having a shadow of good things to come. Law, yung mga kautusan ng Panginoon. Pag nagbasa ka ng lumang tipan, ang daming utos ng Diyos. Ang daming utos patungkol sa mga ihahaing hayop. Ang daming utos patungkol sa pagkain. Ang daming utos patungkol sa mga piyesta at mga day of feasts and observing days and so on and so forth. Ang sabi ng salita ng Panginoon, for the law having a shadow of good things to come. Ang law daw, ay nature niya, ay siya ay anino. Noong mabuting bagay na parating. Ano yun? And not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the commerce thereunto perfect. Anong sabi ng writer ng Hebrews? Yung law, particularly yung mga kautusan ng Diyos patungkol sa animal sacrifices sa lumang tipan, ay anino lamang nung mabuting parating. Bakit? Sapagkat yun daw mga sacrifices na yun na lumang tipan na ino-offer nila year by year in the Yom Kippur, doon sa year ng sin offering na yun, continually hindi nape-perfect yung mga nag-aalay. But in contrast, verse 11, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Kapatid, could you imagine daily, if not by the thousands, by the hundreds, araw-araw sa templo, ang gawain ng priest ay tumayo sa tarangkahan, tumanggap ng mga hayop na pinapatay para ialay sa templo. At lahat daw ng yun ay ano? Which can never take away sins. In contrast to that, so tingnan nyo ito, yung priest, tumatayo daily. Tuloy-tuloy. For thousands of years, ginawa yun doon sa templo sa Israel. Pagdating sa verse 12, but this man, sino yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. After he had offered what? How many? One sacrifice. In contrast to the millions of sacrifices na ginawa ng lumang tipan, si Kristo ay naghain lang ng isa. One sacrifice for sins forever. Yung ginagawa sa lumang tipan, continually. Yung priest, laging nakatayo. Si Kristo, minsan, forever, at ang sabi, pagkatapos niyang ihain yun,
sat down on the right hand of God. Hindi na siya nakatayo sa tarangkahan, naghihintay pa ng mga hain. Ulitin ko ho, hindi na ho siya nakatayo sa tarangkahan na naghihintay pa ng mga hain para sa kasalanan. Kaya kung meron ho naririto na ang inyong ideya, well, Brother Paul, ihahain ko yung mabuting gawa ko, ihahain ko yung pagtulong ko sa kapwa ko, ihahain ko sa Panginoon yung pagdadasal ko gabi-gabi para mahugasan yung kasalanan ko. I'm sorry, hindi na tumatanggap ng hain para sa kasalanan. Dahil meron lang iisang hain at ginawa yun minsan lang, at yung ginawa ni Jesus na minsan na yun ay sapat para magbayad ng kasalanan at tapos na at nakaupo na siya. Well, Brother Paul, anong gagawin ko kung hindi ako maghahain? Walang gagawin mo ay magtiwala ka sa hinain ni Jesus para sa iyo. Magtiwala ka sa ginawa niya sa krus para sa iyo. So nakita niyo ho, hindi ka titingin sa sarili. Hanggat nakatingin ka sa iyong sarili para katanggapin ng Diyos sa langit, hindi ka papasok. Ang kailangan mo ay ibaduna mo ang lahat ng pag-asa mo sa iyong sarili at umasa ka lang kay Kristo sa ginawa niya. At yun lamang ang tanging paraan. Kaya nga ang sabi ng mga apostol, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. So muli, balik tayo dito sa ating pinag-aaralan. Paano yun daw lumang tipan is a shadow. Yung maraming bagay sa lumang tipan ay anino nung parating. Ito'y tumuturo sa darating na Mesiyas ang ating Panginoong Hesukristo. So, nonsense na bumalik sa paghahain ng mga hayop. Nonsense yun. Natutukso kong i-apply nang i-apply. Kaya halimbawa, ikaw nagpapakilalang Kristiyano, halimbawa nagkasala ka. Kahapon nagkasala ka. Halimbawa, nagsinungaling ka kahapon. Ganito lang gagawin ko. Mag-o-offering ako ng malaki sa church. Dadagdagan ko yung offering ko kasi nagkasala ako. Ano yun? Nakuha niyo ho? Yung maghahain ako para sa... Hindi, tapos na. Tapos na ang hain para sa kasalanan. Tinapos na ni Jesus. Pero Paul, paano ngayon kung nagkasala nga ako kahapon? Okay, that's a good question. Titingin ka ngayon kay Jesus. Kita mo kung paano dudurog ito ng kayabangan? Hindi ka titingin sa sarili mo. Hindi mo kaya. Titingin ka kay Kristo. Dahil nagkamali ka, dahil nagkasala ka, dahil pumalya ka sa pagsunod kahapon, kamakalawa, no nakaraang buwan, hindi ito mareresolba na attend na lang ako ng church ng perfectong attendance. Yun ang No. Tapos na yung bayad sa kasalanan. Para sa pagsisisi mo sa iyong kasalanan, titingin ka kay Kristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ipahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin. Bakit? Dahil kay Kristo. Walang ibang dahilan. Number next, Hebrews 10:13. From henceforth, expecting till his enemies be made. Kaduktong pala ito, no? Ating binabasa sa verse 2. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Wherefore the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make with them. After those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Pag pinag-aralan niyo huyaan, ba't naka-red letter yung verse 15 hanggang verse 17? Yung verse 15 hanggang 17 is actually a quotation from Jeremiah. If I remember correctly, Jeremiah 31. So, ang sabi ng author ng Hebrews, yung Jeremiah 31, patungkol, ito yung sinabi ng Banal na Espiritu patungkol sa darating na si Hesukristo. So it is, ang point muli natin, it is anticipatory. Merong hinihintay. Yun ang tono. Ang tono ng lumang tipan, ang tono ng awitin nito ay may darating na tagapagligtas. Ang tono naman ng bagong tipan,
may dumating na at muling babalik na tagapagligtas. Number 3, New Testament authors and characters did not interpret the Old Testament passages in an allegorical way. Hindi na ito in-interpret in an allegorical way. That means hindi sila nagbigay ng napakarami kung anong spiritual na detalye. It means they did not assign nor gave spiritual or special meaning to details of the Old Testament that the original writers did not allow or would have not approved. Hindi sila nagbigay ng detalye o mga bagay na binigyan nila ng meaning na hindi a-approve ng author. Muli, pasensya na ho, ilang beses natin ginamit na example, pero ito yung nagsusumigaw lang itong katotohanan na ito. The 5 smooth stones of David. Paborito kong example. Naalala niyo yung kwento? Nung lumaban si David kay Goliath, nagpunta siya sa batis, ilang bato ang ginamit niya? Ilang bato ang kinuha niya? 5. So nag-preach yung pastor, ang 5 makinis na bato ni David. Ano daw yung 5 stones? S, Scripture. T, Thanksgiving. O, offering. N, New Testament Church. E, Evangelism. Again, lahat ng 5 yun ay nasa Bible. Pero question, tingin niyo ho, yun ba yung layunin kaya sinulat yun? Lagi ko ang hamon, out of 5, isa lang ang ginamit ni David. Alin doon? So, again, those are giving meanings na hindi naman dapat. Okay? Binagbibigay ka ng mga spiritual meanings doon sa mga detalye sa lumang tipan na hindi naman dapat. At hindi yun ginawa ng mga authors ng New Testament. Number 3, or second, dito tayo matatapos. Yung una is from AD 45 to AD 90. Ito namang pangalawa, the rise of allegorical interpretation is from AD 100 to AD 500. So muli, first 500 years ay cover natin. Pero ano yung allegorical? Ano yung allegorism? Sabi ni Robert Palmer, allegory is a genre, type or kind or variety of literature that assigns symbolic significance to textual details. Nag-a-assign ng significance, nag-a-assign ng meaning sa mga details sa scripture or dun sa anumang binabasa. Now, take note. When intended by the writer, okay? Halimbawa, sino nakapanood na ng Narnia? Narnia? Nasa kamay? Ano yung Narnia? The Lion and so on. Ang Narnia ay sinulat ni C.S. Lewis. Si C.S. Lewis ay isang napakagaling na Christian philosopher and theologian. Sino yung leon doon? Si Aslan. Ano nangyari kay Aslan? Namatay, di ba? Doon sa part 1. Paano nanalo yung mga bida? Paano nanalo yung mga bida sa part 1? Balikan nyo. Paano nanalo? Nanalo sila nung muling nabuhay si Aslan. Sino nire-representa ni Aslan? Si Kristo. Intention yun ni C.S. Lewis. Ang Narnia ay tamang salita, is an allegorical story of spiritual truth. Sinadya ni C.S. Lewis na isulat ang Narnia to portray Christian truths. Okay? So, ito yung sinasabi ni Robert Palmer, pag sinadya nung author o nung writer at naunawaan nung reader, di ba ngayon, oo nga no, allegory can be powerful. Magiging, ang tindi nung dating, oo nga no, talagang galing, unawaan ko na. Now, itong problema. However, if allegory is not intended by the author, yet is employed as an interpretative method by the reader, then a dangerous misinterpretation of the author can result. Pag hindi naman layunin ng author, halimbawa, tingin nyo ho, nung sinulat ni Samuel, yung si David ay kumuha ng 5 bato, tingin nyo may intention ba siya ng, scripture, thanksgiving, offering, New Testament Church, evangelism, tingin nyo meron siyang intention na ganun?
Higit sa malamang wala. Or actually, we can say na wala talaga. Pero kung ipipilit doon, that's misinterpreting the scripture. Now, bakit natin binibigyan pansin ho ito? Magbibigay tayo ng halimbawa. Dito tayo matatapos sa halimbawa na ito. At sinadya ko ho itong ibigay do mahabang halimbawa. Bakit? Sapagkat prone ang marami na mahulog sa maling paraan ng allegorical interpretation ng scripture. Okay? At ang halimbawa ang gagamitin natin ay mula sa Luke 10, chapter 10, verse 30 to 35. Ano ito? The parable of the good Samaritan. Pamilyar? Kahit mga unsaved, kahit mga hindi mananampalataya, ginagamit yung salitang, good Samaritan. Ibig sabihin, tumutulong. At kung kayo ay pamilyar sa ilang mga bagay sa Biblia, particularly sa parable ho na ito, itong parable na ito ay ininterpret sa isang napaka-creative na paraan. Take note of the word creative, not faithful. Malikhain pero hindi tapat. Basahin natin mabilis yung parable. Okay ho ba? And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him and his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. So meron doon lalaki galing sa Jerusalem patungo sa Jericho, naglalakbay siya. At habang naglalakbay siya, sa madaling salita, ay, hinold up siya. Hindi na siya basta hinold up, binugbog siya, at nung iniwan siya, malapit-lapit na siyang mamatay. Kuha niyo yung picture. Anong nangyari? And by chance, nagkataon, there came a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Nakita nung priest, ang ginawa niya, lumiko siya. Lumipat siya ng landas. Susunod, and likewise, a Levite. Yung isa priest, ito naman Levite, again, dalawang konektado sa templo. Ang priest sa templo, ang Levites, nagmilingkod din sa templo. When he was at the place, came and looked on him and passed on the other side. Came and looked on. Talagang, tingnan pa. Pero, punta siya sa ibang lugar. Dumaan siya sa ibang lugar. But a certain Samaritan. By the way, sa hindi nakakaalam, ang mga Samaritan, sa panahon natin ngayon, ay maaari natin tawagin mga mistiso. Ang mga Samaritan ay half Jews. Ano ang effect niyan? Muli, barating yung cultural distance. Kasi ang Diyos ay may utos sa mga Hudyo, ang Hudyo ay pwede lang mag-asawa ng kapwa Hudyo. Therefore, ang mga mistiso ay, quote and unquote, in a way, illegal. Ito ay mga Hudyo na nag-asawa ng hindi Hudyo at ang naging bunga nila ay ito, tinatawag sila mga Samaritano. At dahil outcast sila ng lipunan, sila ay nagpunta sa isang lugar, natipon sila doon sa Samaria, they are called Samaritans. So itong Samaritan na ito, na bida sa parable na ito, ay actually isinusuka ng mga Hudyo. Nakuha niyo? At yung mismong ginawang bida ni Kristo. Anong sabi? But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Nakita niya na, kinahabagan niya. Yung priest, lumayo, yung Levites, umiwas. Itong Samaritan, nahabag. And went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn and took care of him. So anong ginawa? Tinulungan niya, binigyan niya ng first aid, sinakay niya doon sa kanyang, ano bang ginamit dyan? To his own beast, maaaring camel or donkey, o anumang sakayan niyang hayop, yun ang isinakay niya at dinala niya sa isang bahay tuluyan. Verse 35. And on the morrow when he departed, he took 2 pence and gave it to the host and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. So anong sabi? Okay, kailangan ko pumunta doon sa kung kailangan ko puntahan, iiwan ko dito sa inn yung taong nabugbog, na hold up, nagbigay siya ng pera doon sa innkeeper, alagaan mo siya. Pag kulang yung gastos, pagbalik ko, babayaran kita. Nanino ho ba yung parable of the Good Samaritan? Okay? Now, for the hidden spiritual meaning of the passage, at ganito ininterpret ang passage. This is a true preaching allegorically.
I'm not saying, totoo itong preaching. I'm not saying it's a good preaching. Totoo ito, ginawa talaga ito, hindi ito likhang isip, pero meron talagang nangaral na ito yung kanyang punto. A certain man, that's Adam. Saan niya nakuha yun? Hindi ko alam. Pero si Adan daw yun. Sabi niya sa inyo, creative. Hindi faithful, pero creative. Went down from Jerusalem to Jericho. Went down describes the fall of man in the Garden of Eden. So went down, ito daw ay sumisimbolo sa nagkasala si Adan at si Eva. Jerusalem is the heavenly Jerusalem, the holy mount of God where when Adam had a forest reside in God's presence. Ito yung sumisimbolo sa Garden of Eden. Pero nagkasala ang lalaki at babae, sila'y pinaalis sa hardin ng Panginoon. Yun daw yung ibig sabihin na went down from Jerusalem to Jericho. Fell among thieves. The thieves are the demons. The devil accused Adam to be tempted and ultimately to sin. Ito daw mga magnanakaw na to, walang iba kundi si Satanas. Who stripped him of his clothing. Adam's clothing was his virtue, his purity, his sinlessness. Inalis daw yung pagiging walang kasalanan ni Adan dahil natukso si Adan na magkasala. Wounded him. This refers to the sin nature, our propensity to sin rather than to reject evil. Departed, leaving him half dead. Notice, Adam was not dead, half dead, spiritually dead. Physically alive. Now, by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. The priest in this parable represents the priesthood of Aaron. The priesthood of Aaron. Naalala niyo, binasa na sa Hebrews, yung mga inaalay ng priest ay hindi kayang mag-alis ng kasalanan? Yes? At yun daw, the priesthood of Aaron, walang ginawa, hindi na iligtas. Number next, likewise, a Levite, when he arrived at that place, came and looked and passed by on the other side. The Levite represents the law of the Old Testament. Yung mga kautusan sa lumang tipan, kasama yung mga offerings and so on. Again, wala pa ring nagawa para sa pagkahulog sa kasalanan ng tao. May katotohanan ba? Yeah? Napaka-creative. Next. But a certain Samaritan. The Samaritan is Jesus. Siyempre, siya yung bida. That's Jesus. As he journeyed, came where he was. Nung naglakbay si Jesus, siya'y pumunta kung nasaan siya. This teaches us that Jesus left the area where he was. He left heaven and journeyed. Naglakbay si Jesus para dumating sa atin. Ito'y papatungkol sa kanyang pagkakatawang tao. And when he saw him, he had compassion. God in Christ had compassion on mankind and did not leave mankind in its sick, sin-stained, naked state. So, nahabag sa atin ang Panginoon. So he went to him and bandaged his wounds. Jesus approached the man and dresses his wounds. This tells us that it is Christ himself who takes away the sins of mankind. Si Jesus, walang nagawa ang Aaronic priesthood, walang nagawa ang Levites o ang Old Testament law, pero si Jesus nung dumating, siya ang may nagawa para sa ating kasalanan. Pouring oil, Jesus himself brings to the sick man oil which represents the Holy Spirit. Siya daw nagbigay ng banal na Espiritu. And wine represents the blood of Christ. Mamaya, mag-Lord's Supper tayo. It represents the blood of Christ, which covers the man and protects him from sin and evil and the darts of the devil. And he sets him on his own animal. Kinarga siya doon sa hayop. The animal represents where mankind is lifted and is carried by angels which minister to mankind and carry us and our prayers to the throne of God. Brought him to an inn. Ito pa, malupit. And took care of him. Brought him in an inn. The inn is the church. So yun daw mga hinuhugasan at nililigtas ni Kristo, dinadala niya sa church. Kasi yung inn ay yung church. All that Christ saved and are brought into the church. The church is like a hospital for the sick where Jesus himself brings sick souls to.
on the next day when he departed speaks of Jesus' resurrection and ascension. Umalis na daw eh. So nabuhay muli si Jesus at umakyat na sa langit. Pero huwag kayong mag-alala, he took 2 pens. Nag-iwan siya ng 2 pens. Ano ito? The Old and the New Testament. Given by God para sa ating nourishment, para sa ating pag-develop, para sa ating maturity, and so on. Gave them to the innkeeper. Notice the deposit of Scripture was given to the innkeeper. Initially, the apostles. Ito yung mga apostol. Particularly ngayon, ito yung mga pastor sa iglesia. And said to him, take care of him. Notice Jesus commanded the church or the pastor, the priest to take care of the wounded souls. Alagaan nyo, mga tupa ng Panginoon. Number next. And whatever more you spend when I come again, I will repay you. Di ba sabi ni Jesus, I will come again? Here we see the reference to the second coming of the Lord. I will come again. All that was mentioned are biblical truths. Nakuha niyo? Mula sa pagkahulog ni Adan sa kasalanan, sa pagliligtas, walang kayang gawin ng Old Testament laws para sa ating kasalanan. Namatay si Jesus para sa ating kasalanan. At muling babalik. Lahat ng yun ba ay biblical? Tama ho ba? Biblical ang lahat ng yun. All that was mentioned are biblical truths. But it is not the truth resident in that passage. Hindi yun yung katotohanan na nakatira, nakatahan, at ibig sabihin ng parable of the Good Samaritan. Ang daming sinabi, pero hindi tinamaan yung pinaka-sinasabi. Ayusin ko yung sinabi ko na yun. Madaming sinabi, pero hindi nasabi yung ibig sabihin ng parable. Namintisan. Hindi tinamaan. Hindi yun ang salita ng Diyos. Key. Ito ang susi. A simple reading of the immediate context will greatly help us not to abuse the scriptures. Yung immediate context ba? Para bang ganito? Nasubukan nyo na, meron nagkukwentuhan yung mga kaibigan nyo, tapos late kang dumating. Pagdating mo doon, bakit galit? Anong gagawin mo? Ano sasabihin mo? Ano nangyari? Yun yung context, alam mo, ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Ano yung nangyari before? Ano nangyari pagkatapos? Bakit sinabi ito? Actually, konting basa lang. Sa Luke 10:30, may clue na agad. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. So itong parable of the Good Samaritan is actually an answer. Ito ay sagot sa isang tanong. Nakuha niyo ho? Ang parable of the Good Samaritan ay sagot sa isang tanong. Question, ano yung tanong na sinasagot ni Jesus? Para maunawaan natin yung parable. Pag binasa nyo, behold, a certain lawyer sa Luke chapter 10 verse 25, few verses before, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Masters, what shall I do to inherit eternal life? And he said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Anong sabi ni Jesus? Verse 28, And he said unto him, Thou hast answered right, this do, and thou shalt live. Verse 29, But he, willing to justify himself, and said unto Jesus, And who is my neighbor? Sino yung neighbor ko? Take note, ang sabi dun sa dulo, and thy neighbor as thyself. Love thy neighbor as thyself. Ang tanong ng lalaki, sino neighbor ko? Sino neighbor ko? And Jesus answering said, a certain man. Nakuha nyo? Yun ang punto ng parable. Para sagutin yung tanong ng lawyer. Na namintis nung napakadaming sinabi nung allegorical interpretation. Naglagay ng meaning. And by the way,
lalo na ho sa mga parables, generally, if not all, generally ang mga possible ay merong isa lang na main point. At ang main point ni Jesus dito, yung neighbor mo ay yung nangangailangan. Tapos, ang usapan. Yun ang interpretation ng parable of the Good Samaritan. Yung nangangailangan. So muli, the whole point of the parable is to answer the question, who is my neighbor? The allegorical interpretation missed it all. Ang daming sinabi, tunog maganda yung sinabi, pero hindi niya nasabi yung ibig sabihin talaga ni Jesus. And sad to say, mga kapatid, maraming mga so-called teachings and preachings in many churches sa panahon natin ngayon, ang daming sinasabi, pero hindi nasasabi yung ibig sabihin talaga nung passage na binasa. Yun ang pakaingatan ho natin. So dito magtatapos ang atin hong lesson, and muli, ang akin hong ginagawa ay nagbibigay tayo ng example para hopefully maging maging solid sa ating kaisipan itong mga prinsipyo na ito na atin hong pinag-aaralan. Dito muna sa ating church, meron ho ba may tanong? Sa online, Brother Trista, may tanong ba sa online? Wala naman. Dito sa church, meron ho ba may tanong? Meron ho ba? Wala. Okay, may nag-text po, si Brother Boy Jose. Ang sabi niya, bakit may mga group of pastors, even Baptists, na nagpapatuloy sa alam naman nilang maling doktrina at nagkakaisa pa silang tahasang sinasabing mali ang siyang tunay na kalooban ng Diyos na alam nilang siyang katotohanan ayon sa Biblia. Well, ang tanong ho ay bakit? At may iba't ibang dahilan ng iba't ibang mga tao. At ang ginigay na context ho dito, o premise ang premise ho dito, alam naman nilang mali. So kung tahasan nilang sinasabi na totoo ang mali at mali ang totoo, ay yun ho ay maaari at higit sa malamang indikasyon na sila ay nasa mapanganib na kalagayan at maaaring sila ay hiwalay sa Panginoon. Now, kagaya ho nung sinabi natin kanina, may maraming hindrances sa interpretation. Yes? Isa ho doon ay pride. So pwede bang mahulog sa pride ang isang totoong Kristiyano? Pwede. Okay? So yun yung binibigyan ko ng pasubali. Nevertheless, kung nagpapatuloy, tinawag na sa pagsisisi, nagpapatuloy pa rin, tinawag sa pagsisisi, nagpapatuloy pa rin, sundin natin yung sinabi ng salita nyo sa Matthew 18, at kung ayaw magsisi sa kasalanan, dun siya ituturing na hindi mananampalataya. So, maaring ito ay senyales na sila ay hindi tunay na mananampalataya. Bakit naman may mga members na nagpapatuloy, nagpapasakop naman sa mga ganong aral kahit alam nilang mali? Again, ang binibigay laging premise ay alam naman nilang mali. So, kung alam nilang mali, nagpapatuloy sila doon, napatuloy sila sa mali. It's either una, labis sila nagkakasala sa Panginoon, sila Kristiyano pero labis nagkakasala sa Diyos na pwede mangyari sa totoong Kristiyano, or pangalawa, ito ay kalagayan na sinasabi sa 1 John, ang nagpapatuloy sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan ay hindi tunay na nakakakilala sa Panginoon. Yun lang ang dalawang pwedeng pagkalagyan. After na maging footstool niya ang mga kaaway niya at wala na si Jesus sa right hand ng throne, nasaan na siya? As according to the book of Revelation, it will be Christ sitting at the throne of God and of the Lamb. Ngayon, bakit siya nasa kanan ng Ama? Because He is fulfilling yung kanyang ministry as mediator para sa atin. At darating yung time na hindi na kailangang gawin yung ministry na yun. Okay. So, thank you po dun sa mga tanong. Meron pong tanong, Brother Daryl? Good morning po. Ano po ang pananaw ninyo doon sa account ng rich man and Lazarus sa Luke chapter 16? Ito po ba ay literal na kwento o parable?
Meron po kasi mga pananaw na ito po ay maaring parable. So, given the definition po ng parable, big sabihin, meron lang itong pinupunto na ibig sabihin. Luke chapter 16. Yes, the rich man and Lazarus. Ang pinaka popular na pananaw dito, it is a parable, kaya madalas tinatawag the parable of the rich man and Lazarus. And then also, meron din mga nagtitake ito as a literal true story. Pero ang hindi ho natin mamimintisan ay ang pinaka main point. Ano ho? Una, dahil meron nagsasabi, kung ito ay parable, ang main point nito ay yung authority ng scripture na dapat pakinggan. Yun ang dinidiinan nun. Hindi kailangan na merong mabuhay muli mula sa mga patay o merong bumalik mula sa impyerno. May mga taong ganun, meron na bang bumalik mula sa langit, mula sa impyerno? Magsasabi may impyerno, may langit. Pag meron na, tsaka ako maniniwala. Alam niyo, sabi ng rich man, Abraham, suguin mo si Lazarus sa bahay ng aking mga kapatid para wag silang mapunta rito. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Abraham, nasa kanila ang scriptures. Kung hindi sila maniniwala sa scriptures, bumangon man ang isa mula sa patay, hindi sila maniniwala. Yun ang punto. So hindi mo kailangan maghintay ng himala, hindi mo kailangan maghintay na bumalik mula sa patay. Ang kailangan mo ay maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's the main point. And however you view, be it a true story or a parable, that's the main point of that passage. The authority ng salita ng Panginoon. Now, saan magkakaroon ng pagkakaiba? Kasi kung true story, therefore every details is true. Na nahandoon yung masyado nagbibigay ng maraming detalye yung iba na merong kalalagyan si Abraham at nahandoon si Lazarus at nahandoon si rich man at nakikita ng rich man si Abraham and by implication nakikita din naman ni Abraham o ni Lazarus yung rich man and so on at merong may open discussion. Nag-uusap ba yung mga nasa langit at nasa impyerno, so on and so forth. Yun naman yung danger noon. And then pagdating naman sa interpreted as parable is una, walang hinahanap yung salita. Yung mga details or clear truths na sinabi ng ating Panginoon Jesus na hindi mapagkakaila. Una, kung nasaan si Lazarus, it's a place of comfort. Kung nasaan yung rich man, it's a place of torment. Anong maliwanag doon? Meron lang dalawang lugar. It's either a place of comfort or a place of torment. At tanong, saan ka pupunta pag namatay ka? Sa langit o sa impyerno? Anong kailangan mong gawin habang buhay ka? Huwag ka maghintay nang babangon mula sa patay. Pakinggan mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, magsisi ka at manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus at maliligtas ka. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. At ang liban na ikaw ay magsisi, sabi mismo ni Hesus, liban na ikaw ay magsisi, ikaw ay mapapahamak. So, ang akin sa akin, personal, sa ngayon, sabihin ko, sa ngayon, medyo leaning ako to look at it as a parable. Nevertheless, magiging maingat sa paglalagay ng detalye. Even if you take it as a true story, maging maingat sa paglalagay ng detalye sa lahat ng bagay na yon. Pero wag nating mamintisan yung pinaka main point because of all the details na maaaring ilagay ho natin. Thank you very much for that sa question. Well, for the sake of time, tayo ho ay magtatapos sa ating pag-aaral. Sa mga likod dumating, ang pinaka-lesson ho is how to study the Bible. Tinuturuan ho natin ang mga kapatiran kung paano mag-aral ng salita ng Diyos para, malay nyo, isang araw si Brother Paul manloko. Si Brother Paul natukso sa pera. At gagamitin ko ang Biblia para hututang kayo ng pera. Ito ang punto. Pwede nyo tingnan ng salita, Brother Paul, itong passage na ginagamit mo, parang mali yata ang interpretasyon. Di ba? Ganito yan. Ang punto ho nito ay para maingatan kayo at gayon din sa inyong mga personal na pag-aaral ng salita ng Diyos ay lalo pang lumago sa pananampalataya at sa kabanalan. Dito tayo magtatapos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong biyaya at lalo't higit salamat sa iyong salita.
na pinagkaloob sa amin. Tulungan mo nawa kami na maging matapat, masipag, maingat, at gayon din maging tuloy-tuloy sa pagbibigay panahon sa salita mo, sa pagbabasa, sa pag-aaral, sa pagbubulay-bulay. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, tulungan mo kami. Sadya kaming may mga kahinaan na handoon, O Diyos, ang aming mga kakitiran, Panginoon, maging kakulangan ng kaalaman. Nevertheless, Panginoon, Ikaw ang nag-utos sa amin na nasain namin ang purong gatas ng iyong salita. Muli, O Diyos, gamitin mo ang mga katotohanan ito na aming pinag-aaralan upang maging gabay namin sa pagsunod namin sa iyong kalooban. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain, lalo na sa aming pagsamba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dapo ho tayo sa ating 15-minute break. Meron tayong 15 minutes. Pero 13 minutes na lang pala, 10:15, magsisimula ho ang ating worship service. Break time ho tayo, and I believe may inihanda yung ating mga kapatiran, yung magde-dedicate ho kay Marcus, and enjoy ho natin ang fellowship ng isa't isa. God bless po.